Panunutok ng baril ng isang retired police, trending sa social media. Ayan o, ayan o. Nakuha nga ng isang netizen, makikita ang tensyon sa isang sasakyan at ng isang siklista sa daan. Hanggang sa pinabaan na nga ng driver ng sasakyan ang siklista na galit at kumasa na nga ng kanyang dalang armas. Dahil sa ang video nga ay kumalat na sa social media, sumurrender na nga ng kusa ang driver na makikita sa video. At narito ang mga bahagi ng kanyang press con patungkol sa kinakaharap na reklamo. Maayos po pag-arrest. Maayos po. Maayos na maayos po. Sa ngayon, ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales, administratibo. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na ang oras na yun, pinag-isipan niya kung gusto niya pa humawak ng baril. Iniwan niya na yung baril sa police station. Hawak natin nato ng baril ngayon, nasa niya baril. Ang baril natin, ang baril ni Mr. Gonzales. Now, dahil sa ito ay kalat na sa social media, bilang mga Kristiyano, ano kaya ang magiging tugon natin dito? At ano ba ang ating makukuhang aral sa trending video na ito? Hi, this is Mr. Curious Catholic, and this time, let's make a reaction sa mga trending videos ngayon. Nito nga mga huling araw, ay kumalat na naman sa social media ang video na kuha ng isang netizen sa panunutok ng baril ng driver ng isang sasakyan sa nakagalitan nitong siklista sa daan. Marami nga ang nagbigay ng kanilang mga reaksyon patungkol sa video na ito na hindi daw makatarungan na manutok ng baril sa isang tao nang dahil lamang sa gulo sa kalsada. Hahaha, hoy mama, masama yung ginawa mo sa siklista. Kahit ano ang naging dahilan, hindi mo may kakailan na kinasahan mo ng baril yung tao at yan ang masama mong nagawa. Matapang ka lang siguro kung pobre, sa mayaman kaya mo kaya gawin yung ginawa mo sa siklista. Kahit may pagkakamali yung biker, wala kang karapatan manakit at bumunot ng baril, paano kung hindi ka na videohan, malamang gagawin mo ulit yan sa ibang tao. Panawagan nga ng lalaking nag-trending sa video sa naganap na press ko nito ay dapat maging responsable daw ang mga vlogger sa pagpo-post ng mga video sa social media, lalo na't hindi alam ang buong pangyayari sa nasabing issue. Pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot-dulo, marami kagad magko-comment. Nakita na kasal, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. Ngunit para sa mga netizen, mabuti na lang at nakuna ng video, kaya nabigyan ng aksyon agad ang gulong ito. Pasalamat nga may vloggers nagkaroon ng hustisya. Depensa kayo yung unang nanakit ng tao sabay bunot. Kung ang lahat ng ugali ng tao malamang mahihirapan maninindigan na din. Buti lang na videohan ka. Thank you Lord kahit may takot na nag-video, mas okay kung magtestigo siya para ipaglaban ang katotohanan. Now, as Christian, ano ba ang magiging tugon natin dito? At dito nga, ibibigay natin ang mga lessons na ating matututunan patungkol po dito. Our response to situations involving anger, aggression, and scandalous actions should be guided by the teachings of Jesus Christ and the principles of love, forgiveness, and reconciliation. First, remain calm. Sa harap ng galit at pagka-agresibo, it is important to stay calm and composed. Reacting with anger or aggression will only escalate the situation further. Well, baka nga madali lamang sabihin natin ito dahil wala po tayo sa kanyang katayuan. Na kapag nasa bugso ka na ng iyong galit at pagkamuhi, ay hindi mo na mapipigilan ang iyong sarili. Yan ay kung wala po tayo sa grasya ng Diyos na nagpapanatili sa isang tao na may self-control. Sabi nga ni San Pablo, "For God give us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Sa pamamagitan ng banal na espiritu sa loob natin, nagagawa nating pagkaroon ng pagpipigil sa sarili at ipakita ang mga bunga ng espiritu. Bilang resulta, maaari tayong mamuhay sa paraang marangal sa Diyos. Kaya kapag nasa bugso ka ng galit sa iyong kapwa, you must think first to remain calm. At isipin na kapag nagpadala ka sa iyong galit, ito ay wala ring maibibigay na mabuti sa iyong sarili. Kaya anong dapat gawin? Sabi nga sa kawikaan, ang malumanay na sagot nakapapawi ng galit. Kaya maging kalmado ka pa rin,
hindi lang sa iyong mga aksyon, pati na rin sa iyong pananalita. Dahil ito ang nararapat na gawin. Pangalawa, prioritize safety. Ensure the safety of yourself and others involved. Marami nga sa atin na inaakala na ang pagdadala ng baril ay proteksyon para sa sarili. But mostly, it only magnifies the interest of a person not to be subjected by others. Minsan, kapag ang pakiramdam natin ay nadidihado tayo kahit na simpleng unahan lamang sa kalsada, ay doon na lumalabas ang ating pagiging agresibo. Ngunit dapat tandaan na mas mainam pa rin na siguraduhin ang iyong seguridad. Sabi nga sa kawikaan, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Hayaan ng otoridad na gampanan ang kanilang mga responsibilidad at gumawa ng mga aksyon sa mga taong abusado o mapaglamang sa kanilang kapwa-tao. Kung hindi man nila ito magampanan ng mabuti, hindi ka pa rin talo dahil may Diyos na alam ang lahat and He is the rightful judge. Pangatlong rason, pray for guidance. Lumingon sa Diyos sa panalangin, seeking His guidance and strength to respond with wisdom and love. Kapag nasa kaibuturan ka na ng iyong galit, do not make any actions. Pause for a while, take a deep breath, and ask God for guidance sa pamamagitan ng panalangin. Ayaw naman natin na humantong sa mas malalang problema, ang isang problema na ating kinakarap, kagaya ng panunutok ng barel at nang mapahiya ka sa social media. Kaya the best way to respond problems is to surrender everything to God. Sabi nga po ni San Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangapat, avoid retaliation. Do not respond with violence or seek revenge. Instead, strive to diffuse the situation peacefully. Ang pagiging agresibo sa iyong mga desisyon, lalo na kapag nasa estado ka ng emosyon, ay makakapagdulot lamang ng mas malalang sitwasyon. Yung inakala po natin na ang paghihiganti ay makakapanumbalik ng ating dignidad dahil sa panlalamang ng iba sa ating sarili, diyan po tayo nagkakamali. Dahil ito ay nagdudulot lamang ng isa pang problema na ating pagsisisihan sa huli. The best thing we can do ay ipakita na sila ang mali by acting with humility and love. Ano nga pong sabi ni Pedro? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, gantihan ninyo sila ng pagpapala sapagkat tinawag kayo upang gawin ito, upang kayo ay magmana ng pagpapala. Panglima, show empathy. Try to understand other person's perspective and emotions. Sa paggawa nito, hindi ito nangangahulugan ng pagkonsinte sa kanilang mga aksyon, ngunit makakatulong ito sa paghahanap ng mapayapang resolusyon. Kung napatunayan man na nagkasala ang iba sa iyo, it is not a failure on your part to show empathy dahil sa ganong paraan, makakapag-isip ka ng tama at makakagawa ka pa ng tamang aksyon sa problema. Tandaan natin ang itinuturo ng ating Panginoon. Hindi na pungipin sa ngipin ang labanan, hindi na mata sa mata. Sabi ni Jesus, huwag kayong makipaglaban sa masamang tao, kundi sa sinumang sa iyo ay sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila. Number 6, communicate calmly. Kapag possible at safe na gawin ito, engage in calm and respectful communication. Express your concern and try to find common ground or a peaceful resolution. Doon pa rin po tayo sa kasabihan na lahat ng bagay ay madadala sa mabuting usapan. Pero kung ayaw niyang mag-participate, at least through calm communication, there is no room for your opponent to be triggered. Sabi nga po ni San Pablo, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At kung may mga damages man, mapag-uusapan pa kung paano ito matutugunan. Kaysa naman sa maging agresibo tayo sa ating mga aksyon at magdulot pa ng mas malalang sitwasyon sa ating sarili. Kagaya ng maging trending po tayo sa kahihiyan sa social media. Pangpito, seek reconciliation. If possible, try to find a way to reconcile with the other person. Ang maaari nating gawin dito ay ang paghingi ng tawad kung ikaw ang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at pagtanggap ng paghingi ng tawad kung sila naman yung nagkamali sa iyo. At the end of the day, for settlement rin naman ang hahantungan yan. At least, hindi na nasayang ang oras nyo sa kakatalo, hindi na hantong sa panunutok ng barel, or worse, ang maging kahiyaya ka sa media dahil sa mga hindi ka nais-nais na aksyon na iyong magagawa.
Paalala nga po ng ating Panginoon sa mga taong ayaw pa rin makipag-ayos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya bago makarating sa hukmanan ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod. At ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling barya na dapat mong bayaran. Pangwalo, practice forgiveness. As Catholics, we are called to forgive others kahit mahirap. Forgiveness does not mean forgetting or pagkonsinte sa mga aksyon na ginawa ng iba sa iyo, kundi ito ay upang ilabas lamang ang ating galit at hinanakit sa ating puso, hindi sa panunutok ng barel. Sabi nga po ni San Pablo, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgive you. Pangsyam, report the incident. If the situation involves a serious threat or illegal activity, it is important to report it to appropriate authorities. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang pagdidisiplina sa iba, lalo na sa public, na ikaw na mismo ang magdidisiplina sa iba, gaya sa pamamagitan ng panunutok ng barel. Kung nakita man natin na nagkasala sila, mainam na i-report na lang sa may kinaukulan upang mabigyan ng nararapat na aksyon. Matuto po tayong sumunod sa ating gobyerno. Sabi nga po ni San Pablo, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Pang-sampu, reflect on the situation. Take time to reflect on the incident and learn from it. Consider how you can grow in patience, understanding, and peaceful resolution in future encounters. But it is important to note to seek God first before any decision you make. Remember, each situation is unique, and it is important to prioritize safety and act with accordance with the law. So ayan mga curious, yan po yung mga lessons na ating matututunan patungkol po sa nag-trending na videos na ito at mga bagay na ating maaaring gawin kapag tayo na po ang nasa sitwasyon. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi po ninyo sa mga kakilala ninyo upang mas malayo pang maabot ng video na ito at mas marami pang matulungan ito, lalong-lalo na sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Pro Deo et Ecclesia. Hello po sa ating lahat. Ako pala po si Mark James from Bohol. At isa din ba po sa CFD o Catholic Faith Defender na patuloy na nagdirepensa sa ating simbahang Katoliko. At isa din ba po sa taga-subaybay sa mga videos na in-upload ni Mr. Curious Catholic. At sana po natin itong masuportahan ng kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel para po tuloy-tuloy po ang paglaganap ng ating araw ng ating simbahan. Sana po nating ma-like, share, follow, and subscribe. Yun lang po. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya ng kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong miyembro po ng Punto per Punto. At inanyahan ko po kayong suportahan ko po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Hello po mga ka-curious, ako po si Brother Roy. Isa rin po akong katikis sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko. At mabuhay tayong lahat. God bless. Hello, ako po si Father Melingalia. Member po ako ng Blind Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo, mag-follow din kayo.